Sa isang makabagong bayan kung saan halos lahat ay abala sa kanilang mga gadgets at social media, may isang batang lalaki na nagngangalang Max. Siya ay kilala sa kanilang eskwelahan bilang isang loner, at madalas inaasar dahil sa kanyang pagiging tahimik at pagkahilig sa pagbabasa ng mga libro. Ngunit isang araw, isang kakaibang libro ang kanyang natagpuan na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Bago natin simulan ang kwentong ito, isipin mo muna kung ano ang magagawa ng isang libro na puno ng misteryo at kakaibang karunungan. Paano kung ang libro na ito ay magpapakita sa iyo ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan at magtuturo ng mga aral na magbabago sa iyong pananaw sa buhay? Humanda ka na sa isang paglalakbay na magpapaluha, magpapakilig, at magpaparete sa iyo. Isang kwento na hindi mo makakalimutan at siguradong babalik-balikan mo. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, napadaan si Max sa isang lumang tindahan ng mga libro. Hindi niya inaasahan na mapapadpad siya roon, ngunit may isang bagay na tila humahatak sa kanya papasok. Pumasok siya at naglakad-lakad sa loob, tinitingnan ang mga lumang aklat na tila may mga kwentong naghihintay na maipahayag muli. Sa isang sulok, may isang luma at makapal na libro na tila matagal nang hindi nahahawakan. Hinawakan ito ni Max at nang buksan niya ang unang pahina, biglang umilaw ang buong tindahan at siya ay natagpuan sa isang kakaibang mundo. Ang mundo ay puno ng magagandang tanawin, mga kabundukan na nababalot ng mga ulap, mga ilog na kumikislap sa sinag ng araw, at mga bulaklak na tila sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang isang napakalaking puno na tila puno ng karunungan. Doon niya nakilala si Maestro Ryu, isang matandang Zen master na tila mayroong lahat ng kasagutan sa kanyang mga tanong. "Max, bakit ka narito?" tanong ni Maestro Ryu. "Hindi ko po alam, Maestro. Pero pakiramdam ko ay kailangan ko kayong makita," sagot ni Max. Ngumiti si Maestro Ryu at sinabing, "Lahat tayo ay may dahilan kung bakit tayo napapadpad sa iba't ibang lugar. Hayaan mo akong ibahagi sa iyo ang isang kwento." Si Maestro Ryu ay nagkwento tungkol sa isang batang prinsip na si Kaito. Si Kaito ay lumaki sa isang palasyo na puno ng karangyaan, ngunit palaging pakiramdam niya ay may kulang. Isang araw, naglakbay siya upang hanapin ang kahulugan ng tunay na kaligayahan. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang iba't ibang tao, mga magsasaka, mga ngalakal, at mga mandirigma. Bawat isa sa kanila ay nagbahagi ng kanilang kwento at aral sa buhay. Sa huli, natutunan ni Kaito na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o karangyaan, kundi sa mga simpleng bagay sa buhay, pagmamahal, pagkakaibigan, at pagtanggap sa sarili. Naiyak si Max habang pinapakinggan ang kwento ni Maestro Ryu. Napagtanto niya na kahit palaging inaasar siya sa eskwelahan, mayroon pa rin siyang mga kaibigang handang dumamay, mga simpleng kasiyahan na dapat ipagpasalamat. Mula ngayon, Max, alalahanin mo ang mga aral na ito. Huwag mong hayaang ang mundo ay magdikta ng iyong kaligayahan. Ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran, sabi ni Maestro Ryu. Biglang bumalik si Max sa tindahan ng mga libro, hawak pa rin ang lumang aklat. Ngumiti siya at nagpasalamat sa tindero bago umuwi. Sa kanyang pagbabalik sa eskwelahan, nagsimula siyang maging mas bukas sa mga tao at natutong magpasalamat sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang kwento ni Max ay nagbigay inspirasyon sa marami niyang kaklase. Ang kanyang pagbabago mula sa pagiging tahimik at malungkot na bata patungo sa isang masayahin at inspiradong tao ay naging inspirasyon sa lahat. Sa bawat araw, patuloy na nakikita ni Max ang kahalagahan ng pagmamahal, kasimplihan, at pagtanggap sa sarili. Maraming salamat sa panonood ng aming kwento. Kung nagustuhan niyo ang aming video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aming ilalabas. Ang inyong suporta ay makakatulong sa amin upang makapag-produce pa ng maraming inspiring na kwento. Kita-kits sa susunod na video.